Ang vlog na ito ay tungkol sa kung papaano ba tayo mag-restock at mag-purchase ng ating mga product. So mga boss, madam, kung napanood mo na yung part 1 at part 2 ng ating inventory system, ay dito naman tayo kung papaano tayo mag-restock at mag-purchase ng ating mga product. Kung gusto mong malaman ang buong detalye, panoorin mo ang video na ito. Yo, what's up sa inyo mga boss, madam? Ako nga pala si Boss A at ako ay isang aspiring entrepreneur dito sa Cabuyao, Laguna. Disclaimer lang mga boss, madam, ito ay aking personal experience na isi-share ko sa inyo. Pero kung magugustuhan mo ito, ay pwede mo ring i-apply sa iyong negosyo. Again mga boss, madam, disclaimer lang, ang mga video na ina-upload ko at mga tips na sinishare ko ay para lang ito sa mga nagsisimula sa negosyo. Dahil yung mga matatagal na sa negosyo ay alam na nila kung paano ang mga proseso nito. At babalik na tayo sa ating topic. Paano nga ba tayo mag-restock o mag-purchase ng ating mga product? Mga boss, madam, case-to-case basis tayo. So mga boss, madam, ang gagamitin ko ng example ay itong aming small cafe. Mga boss, madam, bago tayo mag-purchase or mag-restock ng ating mga product, dapat alam muna natin ang ating average daily sales. Ganon din ang mga fast moving product natin sa ating mga menu. So mga boss, madam, kung ang inyong average daily sales ay 6,000 pesos, dapat at least 50% lang ng inyong average daily sales ang inyong pang-market o pang-purchase ng mga product. The other 50% ay kailangan nyong isave dahil meron tayong tinatawag na fixed expenses. Yan yung monthly rent, monthly bills, at sweldo ng mga staff nyo. Regarding naman mga boss, madam, sa mga fast-moving product, in our experience, mas pina-priority namin. Hindi ko sinasabi mga boss, madam, na wag na kayong mag-restock ng mga hindi fast moving product nyo. Ang ipinapaliwanag ko lang ay kailangan mas priority natin yung mas mabiling item natin. Na-experience nyo na ba mga boss, madam, na bumili sa isang tindahan na maraming not available? Yan ang ipinapaliwanag ko. Na you have to maintain your menu available all the time. Sa case namin mga boss, madam, sobrang lapit lang ng mga supplier ng mga product namin. Kaya kahit everyday kami mag-market o mag-purchase ng mga product ay okay lang sa amin. Isang tip pa mga boss, madam, wag na wag kayong mag-overstock dahil maaapektuhan nito ang cash flow ng negosyo nyo. Next time mga boss, madam, ipapaliwanag ko naman kung ano ba ang ibig sabihin ng cash flow base sa aming karanasan. So alam nyo na mga boss, madam, kung gusto nyo ng mga ganitong video, please follow me.